Magandang araw ulit mga kamaster. Ang nakikita nyo ngayon ay isang refrigerator, no frost ref ito. Sa 10 years na pero napakaganda pa kasi ng kanyang takbo at nagkaroon lang to ng leak sa kanyang suction. Hindi na natin pinakita kung paano maginang pero sa ginagawa natin ngayon tayo ay magli-leak test mga kamaster gawa ng mayroong leak ito. Sa physically, makikita nyo sa kanyang suction na may langis ito. Hindi ko na yata nakipakita sa video kanina pero may leak ito mamaya makikita nyo naman kung paano natin i-leak test. Alright, so ang ginagawa natin mga kamaster, maglalagay muna tayo ng pressure para ma-leak test natin at nagpasigaw kasi tayo ng freon kanina gawa nga ng kailangan lagyan ng access valve. Hindi na natin pinakita ang paghihinang pero yun ang proseso. Kailangan pasingawin muna nyo ang freon para makapaglagay kayo ng access valve. Ano mo, paigpit yata yan. Ano mo? Yan, paluwag. Baba mo para madiin mo. So dito pwede na tayong magpasingaw dito. Kita nyo. Every time na magkakagat tayo ng pressure sa ating nire-reprocess mga kamaster, kahit hindi pa ito na-vacuum, kailangan mag-purge kayo para hindi pumasok ang hangin kung merong hangin ng inyong hose. Ayan, so ganyan ang ginagawa. Kargahan natin ito ng mga 30 PSI, malakas na yun. Makikita mo na kung may leak ang iyong refrigerator para hindi masayang ang iyong freon. At ayan na nga mga kamaster, nag-leak test na tayo dito. Kung makikita nyo, ito, ifo-focus natin ang ating nililik test para makita nyo kung nasaan yung kanyang leak. Ayan, nakita nyo mga kamaster, ayan, bumubula-bula. Isang crack yan, pagka ganyan kasi nagka-crack yung mga yan kapag lumuluma na yung ating mga ref. So, after malik test, ayan, nandito yung leak na kanina mga kamaster. Dito. So, kailangan hinangin natin yan. After natin pasingawin, dito pinasingaw na natin. Yan, so wala nang freon. Hinangin na natin yung yung leak. So tinanggal ko muna. Pinasingaw yung freon para makapaghinang ako dito. Tatapalan lang natin yan kasi nag-leak yan. So, okay na yung ninang natin mga kamaster. Kailangan lang natin itong i-vacuum muna para hindi naman masayang yung freon natin pagka nagkarga tayo. Tapos, saka natin lagyan ulit ng pressure pagka na-vacuum. Malas lang natin kung may leak pa yan. Pero sure naman na yan. Makita nyo naman. Pinakapalan ko na yan para hindi na siya mag-leak. Okay, so balik natin ang hose. Ang hose natin yan. Okay, then ilagay na natin yung vacuum pump. Alright, so sinaksak na natin yung ating vacuum pump mga kamaster. So, walang shortcut ang ginagawa natin. Walang self-vacuuming. Ang ginagawa natin ay gagamitan talaga natin ng vacuum pump ang ating ginagawa. Okay. So, ito naman yung ating yan. Oops. Sarado natin kasi pala ito. Yan. At gamit ang ating gauge mga kamaster, magba-vacuum na tayo. So, gagawin lang naman dyan, on. There. Then bubuksan natin to. Vacuum muna natin yung system kasi vacuum natin ang system bago tayo magkarga. So about mga 30 minutes. Nagva-vacuum kayo, ipa-flashing nyo na ganyan. Para biglaan nilabas na yung pressure dyan sa ating system. Alright, so isa pala itong ref na no frost mga kamaster. Yun. Diba? So 134A ang ating gagamitin para dito sa air ref na to. Dito siya nag-leak mga kamaster. Yan. So sa mga ref mga kamaster, ang pag-vacuum dito, kailangan vacuum na vacuum. Magsisimula ka sa 15 to 30 minutes. Kapag ganito naman kalakas ang vacuum mo, 15 minutes, pwede na yun.
Malakas yan, pang 3 tonner na kasi ang vacuum pump na to. Nasa, ayan o, 3/4 HP na to. So kayang-kaya na nito ang mga 3 tonner na malayuan na mga tubo. Kita nyo naman. Okay, kung pag kayo nagba-vacuum ng ganitong refrigerator, kailangan ipaabot nyo dyan sa -0. Ayan o. O, ita nyo, -30 pala, -30. Tapos gamitin nyo lagi itong ating blue gauge kasi ito yung low side natin para ang purpose nito, nandyan kasi yung vacuum point nya. Ayan o, -30. Pag dito kasi wala itong pang to, high side. O, makita nyo pula. So, familiar naman na kayo dito mga kamaster. Ito yung gamit ng ating manifold gauge. O, ayan o. Diba? Pag ito'y binili mo sulit ka dito, master, kitang-kita naman ang ebidensya. A few moments later. Okay, so 30 minutes na itong nagbabacuum mga kamaster. At kung makikita nyo yun, nasa -30 na. So, pwede na tayong magkarga. So, unang gagawin natin yan, isasara natin ang ating gauge. Yan. So, sa pagsarado na, saka tayo magpapatay ng ating vacuum. Then, saka natin ito ilagay sa tangke. Panatilihing nakasara habang naglalagay tayo sa tangke. Yan. So, ilagay muna sa tangke. Then, buksan ang tangke. Sarado muna to ha. Okay. So, buksan. Itayo lang natin yung dating tangke ha. Then, since wala naman itong nakakabit, ayan o, kita nyo, pwede ka na mag-purge dyan. Kita mo? Alright, so then karga tayo ng initial. Gawin lang natin itong 25, pwede na yan. 30. Yun o, so ganyan lang muna. Then tsaka natin i-on yung ating ref. Okay, so bunutin muna natin ang ating vacuum kasi nakasaksak pa din. Tsaka natin isaksak yung ating ref. Okay, yun. So nakasaksak na mga kamaster. At kung makikita nyo, magsisiro na siya. Kargan nyo na lang konti-konti. Yan. Tapos dapat nakatayo yung ating tangke ha. Abutin lang natin ito ng 0. Ayun o, 0 na o. Yan mga kamaster. So kargaan lang natin hanggang sa ma-reach natin yung 2 lang kasi ang karga ng mga ganito. Yan, mga 1, 3, 4A. So 0 na siya. At bubunutin pala natin ito mamaya, ililigtas natin ulit. Gawa ng kalimutan natin iligtas yung kanyang ating ininang. Okay, so bunutin muna natin. Alright, so hindi ko muna siya pino-load mga kamaster kasi kailangan muna natin iligtas yung ating ininang kanina. Yan. Pakuha muna tayo ng ating sabon. Yan yung pressure. Diba? Lumamig yung ating tangke ha. So, gamit ang ating soap solution ililigtas na naman natin to para sure tayo talaga na wala ng leak. Pero sure naman ako na walang leak to, master. Makikita nyo naman kung may leak yan, makikita nyo yan na bubula yung parang may sumisirit. Diba? Effective ang ating paghinang at ang ating pag-reprocess. So, okay na tayo, master. At kung nakarating na kayo sa puntong ito mga kamaster, paki-comment naman down below kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan nakarating ang video na to. At sa mga bago pa sa ating channel, huwag po natin kalimutang mag-subscribe, like and share this video at pindot na rin ang nating notification bell. Click all para ma-notify kayo sa ating mga susunod pang mga videos. Okay. So after nga nating ma-leak mga kamaster, sinaksak na naman natin ulit ang ating ref at ito na yung reading niya. So nasa 2. Ayan o. Kailangan tuktukin nyo lang yan para malaman nyo kung talagang nasa 2 na. Minsan kasi nag-error ang ating gauge. Pero sa nakikita ko okay na ang ating reprocess. At ayan nga mga kamaster, umabot na sa suction line ng ating yellow. So kailangan magbawas tayo ng konti dito. Kasi nga nag-yellow na yung overcharge na kapag ganyan. Kailangan moist lang ang nakikita natin dyan. Okay, so ayan o, kita nyo yan, yellow na kasi yan. So overcharge na yung master, kaya kailangan nating bawasan. Yun o, umuusok na siya mga kamaster. Ibig sabihin, okay na yung ating ginawa.
Hindi na naipakita na nagbawas tayo ng free yun, gawa nga ng overcharge tayo ng konti, pero okay na to master. Maraming salamat ulit sa inyong panunood. Sana'y may natutunan ulit kayo sa video na to. Paki-like and share na rin po para ma-share natin sa ating mga katropa, mga ka-technician at mga ka-repairman, mga ka-rock tool. Thank you so much. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat.